Isang araw, bigla na lang umulan ng malakas. Kapag nga pala ganito yung panahon, parang ayaw ko na lang bumangon sa higaan. Yung ulan nga pala dito ay parang bagyo. Kaya yung hangin napakalamig. Madali pa naman ako dapuan ng sakit. Kaya kinuha ko na si Pink Barbie jacket. Kasi wala naman yayakap sa akin para hindi ako lamigin. Kaya guys, naghahanap ako kung sino pwede dyan. Syempre, charot lang yung geng-geng. Pero maya-maya nga pala nung pagkasuot ko nito ay parang uminit. Kaya guys, pumunta na ako sa bahay nila Kuya Dugs. Pagpasok ko nga pala dito ay nakatambay na rin sila. Kahit hindi nga pala invited ay pumasok na rin ako. Ang sarap kasi dito guys kasi may aircon. Kapag nandito ako, pakiramdam ko nasa Japan ako. Pagpasok ko naman dito ay nakaramdam naman ako ng lamig. Tapos Kuya Dogs, hindi na naman nakainom ng gamot. Balak nga rin pala nila umalis ngayong araw. Wala silang sinasabi sa akin kung saan sila pupunta. Dahil tambay lang ako, sumama na ako sa kanila kahit hindi ko alam kung saan sila pupunta. Ang lakas nga ng trip ng mga to. Kasi naulan, naalis pa sila. Hindi yata sila natatakot sa mga sakit. Syempre guys, kaya lang naman ako sumama kasi no choice na ako. Tinanong ko nga pala si Kuya Dogs dito pero hindi niya ako sinasagot kaya napahiya na ako. Habang nasa biyahe kami ay napansin ko yung kuko ko sa paa. Sobrang tagal na nga pala nito pero hindi pa nawawala. Kaya nga pala nagkaganyan niya kasi nagsuot ako ng masikip na sapatos. Ano kaya pwedeng gawin dito? Pagkababa namin sa tricycle, bigla na lang uminit. Parang pinaprank yata kami ng panahon. Siguro bukas meron na akong sakit. Tapos guys, sumakay nga pala sala dito na walang pamasahe. Sinama ko lang yung sarili ko pero ba't ako yung nagbayad sa lahat? Nakakapagtaka yun. Tapos maya-maya nga pala ay nagbabaan na sila. Akala ko kasi yung pupuntahan nila kainan. Dito lang pala sa Walter Mart. Kung alam ko lang na dito sila pupunta, sana binike ko na lang. Medyo malapit na to kapag sa bukid ako dumaan. Pero kahit malapit, ilang beses pa lang ako nakapunta dito. Siguro bilang pa sa daliri. Tapos guys, sobrang labig nga pala dito. Buti na lang hindi ko inubod yung jacket. Tapos ayun guys, dito nga pala sila pumunta sa bilihan ng cellphone. Ewan ko kung sino sa kanila ang bibili. Kasi wala naman sila sinasabi sa akin. Kaya habang busy sila dyan, nandito ako sa Samsung. Naghahanap nga pala ako dito ng bagong cellphone. Para sa future, alam ko na kung ano yung bibiling ko. Syempre, ang una kong tinitignan dito ay camera. Ang napansin ko lang dito sa cellphone na to ay parang ang tabako. Kayo guys, sa tingin nyo ba tumataba na ako? At para may remembrance tong cellphone na to ay nagpicture na ako. Kaso nagdalawang isip ako, dinelete ko na agad. Kasi guys, baka mamaya biglang kumalat. Nakakatakot pa naman yung ngiti ko doon. At ayan si Kuya Dogs, nakabili na nga pala ng iPhone, ibibigay niya sa boyfriend niya. Habang inaantay namin matapos yung ginagawa ni Boy Ubo sa ginagawa niya, napansin ko dito si Ichambog na wala pa siyang bag. Kasi guys, nung nakaraan nga pala nawalan siya ng pera. Kaya pumunta na kami dito sa department store para maghanap ng belt bag para kay Ichambonggan. Buti lang guys, marami siyang pagpipilian dito. Ang kaso ayaw niya pumili. Siguro guys, hindi niya trip yung mga bag dito. Mabilis daw ito mapupuno kapag naningil siya ng utang. Kaya guys, baka meron kayo extra bag dyan, bigay nyo na lang kay Ichambonggan, kawawa naman. At ayun guys, nalaman ko kung bakit ayaw niya pumili ng bag. Ganitong bag pala yung gusto niya, dihila. Kaya pala panituro siya sa labas. Ito pala ang nais. Ay, sabi ko na Barbie eh. Si Boy Ubo nga pala dito ay sobrang bilis niya maglakad. Akala ko magwi-withdraw siya ng pera. Kaya tuwan-tuwa kami kasi food trip na naman to. Ang kaso biglang lumiko. Papunta siya sa CR. Tapos bigla siya kumuha ng maraming tissue. Sabi nga pala sa amin nung tito na Kuya Dogs, antayin na lang daw namin siya sa labas. Kaso guys, sobrang tagal niya. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya sa loob. Pero alam ko, ginawa ko rin yan nung nakaraan. Pagtapos maglabas ni Boy Ubo ng sama ng loob, kailangan naman niya mag-recharge. Kaya kumain kami dito sa Mang Inasal. Grabe yung gutom ni Boy Ubo. Ikaw ba naman, 3 araw hindi mo nilabas yung sama ng loob. Kaya Boy Ubo, eat well. Kaya alam ko na kung bakit kami pumunta dito sa Walter Mart para magbawas. Tapos guys, nung gabi nga pala meron dumating sa amin. Grabe guys, binigyan kami ng mga donut. Kaya maraming salamat sa Maxi Donut. Alam nyo, ang dalawa kong favorite na color. Maraming salamat nga pala sa effort nyo. Lahat to mukhang masarap. Hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. At syempre, ang napili kong flavor dito ay Blackpink. Grabe, sa sobrang sarap na wala ako sa sarili ko. Charot lang.